Happy New Year! Happy New Year! Is your New Year is your year happy? Of course, every day is a happy day for all children of God. Di po ba? Um, para po sa hindi po nakakakilala, ako po si Kuya Romel Collado. Hindi po ako pastor. Pero dahil nga po ang karamihan sa ating mga pastor ay nasa Pilipinas ngayon, and we need to help the remaining pastors who are here in Qatar. So, nakikirelyebo po kami sa kanila. So, that's why tonight, I will be, bear with me, sa mga hindi pa po, and also, bear with me as well dahil ako po ay kasalukuyang nasa karamdamang pero masayang tinatanggap at masayang karamdaman. Medyo masakit lang ang katawan. Kaya nga po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na makabahagi sa gawain ito ng pagpapahayag ng kanyang salita. Okay, so let's start with our new year, with a new message. It is not a new message, but it is an encouragement to all of us that Jesus is the light. Ang tema po ng buwan na ito is, we are children of light. Am I right? Yun ata yung tema ng buwan na ito. So, let us have our text. Oh, thank you po. Thank you, sis. Let us have our text in the book of John, first chapter, first 5 verses. And I read, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for this passage that we have just read. We know, God, that your word is so profound that we cannot even understand it with our own intellect. But we believe, God, the Holy Spirit, you are the one going to teach us, Lord, to understand your word. Father, help us and make us worthy, Lord God, to receive the blessing of understanding and knowledge about you, about our life. Ano man po, Lord God, ang aming na kasalukuyang kinakaharap, maging ang aming mga pisikal na katawan, sa pagod, sa saya, sa lungkot, o mga problema ang aming hinaharap, hindi po ito magiging hadlang upang maintindihan po namin kayo at maramdaman namin kayo sa gabing ito sa aming pag-aaral ng inyong salita. Be with us, Father God, and we know, Lord, that we receive already the forgiveness that you about to give to us because you are love, our Father, our Savior, our God. In Jesus' name. Amen. Amen. So, simulan natin ang ating unang mensahe sa taong ito. Sa pamamagitan, and to align na rin sa ating tema, itong buwan na to, about light. For us to understand this passage, sino ba ang sumulat nitong librong ito? Who is John? Kilala niyo si Juan? Hindi po ito yung Juan the Baptist, Ito po yung si Juan na disipulo, isa sa mga disipulo ni
Jesus Christ. Siya rin po yung sumulat ng Revelation at yung epistles ng 1 John and 2 John. Sa kwento, sa apat na gospel, we have the Matthew, Mark, and Luke, and John. Si John lang ang hindi mako-consider natin na synoptic gospel. Yung synoptic, siya yung naghayag or nag-narrate ng buhay ni Jesus from the beginning until his ministry. Unlike itong libro ni John, itong Book of John, hindi ito nag-narrate ng kanyang pagkasilang hanggang sa kanyang pagkamatay. Kakaiba itong si John dahil ang tatlong gospel, Matthew, Mark, and Luke, na tinatawag nating synoptic gospel, magkakaiba sila. The four gospel has different presentation of who Jesus Christ sa kanilang libro, kung babasahin ninyo. Sa Matthew, si Matthew mas naka-align ang kanyang pagtuturo or pagpapahayag kung sino si Jesus as the Messiah and King. Sa Mark naman, pinapahayag, mas nakatuon ang pagpapahayag ni Mark sa pagiging suffering servant ni Jesus Christ. At si Luke naman bilang isang son of man. And si John, ang kanyang pagpapahayag, kung babasahin ninyo ang buong libro ng Book of John, ito ay nagpapahayag ng kanyang divinity, the divine Son of God. Mas nakatuon si John sa pagkikwento sa atin kung sino si Jesus bilang isang Diyos. Kaya ito yung unang kanyang bungad sa kanyang unang libro, first chapter. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Actually, pag nagbabasa ko, Bible ang hawak ko na Bible. Pero dahil pag nagtuturo ako, mas prefer ko ang papel kasi mas malalaki yung letra. Pag mahina na yung mata, ang hirap magtingin sa Bible. Dahil ang liliit ng letra. Napapalaki ko kasi siya pag nasa papel na siya. So ano bang purpose ni John sa kanyang pagsulat ng kanyang libro? In chapter 20, hindi ko na po naisulat sa PowerPoint. I read in chapter 20 na ito yung sinabi niya, the purpose of John's Gospel. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book, which is the book of John, and even the Bible itself. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Yan yung kanyang layunin. Yan yung layunin ni Juan sa kanyang pagsusulat ng aklat ng Juan. Sino ba yung word na tinutukoy dyan? Sino yung word na binanggit ni John? The word is not created being, but He has always existed. Kasi ang sabi niya dyan, in the beginning. Sa simula pa lang daw, itong word na to ay naroon na. Saan ba natin matatagpuan yung mga beginning, yung creation, yung narrative ng creation? Nasa Genesis. Pero ang sabi ni Juan, sa simula pa lang ng pagkikreate, or sa simula pa lang na narrate sa Genesis, nandun na raw yung salita. E sino ba itong salita na ito na sa simula pa lang, bago pa i-create ang mundo, ay naroon na?
Ipinapakita nito na ang salita ay umiiral na bago pa man likhain ang mundo. The term word or sa Griego is logos is rich in meaning. Ang mga Hudyo, they thought that the Word of God is associated with creation, revelation, and salvation. Sanay ang mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo talaga, they are mas maliwanag sa kanila, unlike sa henerasyon natin. Ang mga Hudyo noon ay mas sanay sila ng mga bagay patungkol sa kay Yahweh, sa kanilang Diyos na pinananampalatayanan. Kaya bawat propesiya or bawat inilalatag ng mga prophet ay they considered as word of God. Salita galing sa Diyos. Doon sila nasanay Doon lumaki ang mga Hudyo. Kaya pag sinabi ng mga propeta ang sabi ng Diyos, yon, salita niya yon, galing yon sa Diyos. Kaya hindi mahirap sa kanila at doon din sinimulan ni Juan yung kanyang pangungusap nung sinulat niyang kanyang libro dahil ang audience niya rito ay mga Hudyo at saka mga Grego. So, sino ba itong word na ito na tinutukoy ni Juan? Nasa simula pa lang daw ay naroon na, and the Word was with God, and the Word was God. So, siya mismo ay nagpatotoo, si Juan mismo ay nagpatotoo na si Jesus na tinutukoy sa word na to, or kaya ko nasabing si Jesus. Tingnan na, nandito pala sa akin yung Ayan. Yung tanong ko kanina, sino ba yung word na yan? And the word was God. The word is not created being, but He has always existed. Sa simula pa lang, nandun na raw. The word is not merely a spoken word, but a person. So in John 1:14, sinabi niya that the word became flesh. So naging tao, yung word na tinutukoy niya doon sa unang kanyang salita. And made His dwelling among us. So alam natin na ito ay si Jesus. Maliwanag na maliwanag, at yun ang nais na iparating sa atin ni Juan, na dapat din ay alam din natin. Kasi kung hindi tayo, kung sabihin natin Kristiyano tayo, pero ang salita, ang mga salita ng Diyos ay hindi magpapatotoo sa buhay natin na ito ay galing sa Diyos, walang kwenta yung pagiging Kristiyano natin. Because not even the Bible we believe. Diba? Saan ba naka-angkla ang ating pananampalataya? Hindi naman natin siya nakikita, ang Diyos. Diba? Ito ay nakaangkla sa ating pagbabasa ng kanyang salita. So kung hindi natin paniniwalaan or ang Biblia mismo ay hindi natin tatanggapin na salita ng Diyos, saan natin kukunin yung kaalaman na siya ay Diyos? Wala. Parang sumunod lang tayo sa agos kasi sinabi ng kaibigan ko, Diyos siya, Diyos siya. Pero sa iyo, bilang isang mananampalataya, gaano katotoo na si Jesus ay Diyos? Hindi lamang sa buhay mo, kasi magsisimula naman yan na sasabihin mo, ay Diyos nga siya, at pinananampalatayanan ko siya. Pero saan siya nagsimula? Doon sa nabasa mong katotohanan mula sa Biblia na naisulat para sa iyo, doon sa kwento na kung sino ba siya. Diba? Kung yun pa lang ay hindi mo na paniniwalaan, madali kang masway. Kaya may mga taong napupunta sa hindi maayos na katuruan kung sino si Jesus. Sabi nila, tao lang siya, hindi siya Diyos. Propeta lang siya, hindi siya Diyos. Kung hindi matibay ang ating pananampalataya kay Jesus at ang ating pagkakilala sa Kanya,
bilang isang Diyos na sinasabi sa Biblia ang ating binabasa at pinag-aaralan, ano pang silbi ng ating pananampalataya sa Kanya? Useless. Kasi tao lang naman pala siya eh. Ako nga, nagkakasakit, di nagkakasakit din siya. Kung ako nga, nahihirapan, di nahihirapan din siya. Maaring hindi pa niya, kailangan din niya ng tulong. Kasi tao lang din pala siya eh. Diba? The divinity of Jesus Christ is 100% man when He is here on earth. And He is also 100% God nung siya ay nandito sa mundo. Pero tinanggal niya ang kanyang pagka-Diyos nung siya ay hinayaan niya makapiling niya tayo at makilala natin siya bilang tao. Upang maramdaman natin at malaman natin na yung nararamdaman natin ay kaya niya ring maramdaman bilang tao. At walang ibang makakaunawa ng bigat at damdamin na nararamdaman natin kung hindi siya naging tao na namuhay dito sa mundo. Diba? Parang meron mga kasabihan na you will never understand a prostitute unless you become a prostitute. You will never understand a drug addict if you never been a drug addict. Mababaw ang pangunawa natin sa mga taong ganon kasi hindi naman ikaw ganon. Yung kaalaman natin sa taong ganon ay nakukuha lang natin sa kung ano yung naririnig natin. But the deeper feeling of who they are, hindi natin alam yon. It is only God who created us, who understand every situation of every human being. Kaya wala tayong karapatang humusga kung sino man ang taong nakakaharap natin. So, sa simula ng kanyang ng passage na ito, ang gustong ipahayag sa atin ng Diyos, ni Juan, ay si Jesus ay Diyos na naglikha sa sanlibutan. Sa simula pa lamang, nandoon na si Jesus. Alam niya kung ano yung mga nilikha. Alam niya na tayong nilikha niya ay kilala niya. Yun ang gustong iparating sa atin ni Juan. Kaya niya sinimulan ang kanyang sentence, in the beginning was the Word. At gusto niyang i-inculcate sa utak natin na yung Diyos, na yung Jesus na ating pinananampalatayanan, na kinikilala at patuloy na kinikilala, ay Diyos sa simula pa lang nang nilikha ang mundo. Sa simula pa lang nang nilikha tayo ng mga tao. Si Jesus na ang naglikha sa atin dahil siya ang Diyos. Yun ang nais na pagtibayin ng pahayag ni Juan na the Word was God. So ito yung passage na nagsasabing si Kristo ay si Jesus ay isang Kristo na anointed one at chosen one. And sa Hebrew 1:3, ito yung nagsasabi na siya ay anak ng Diyos. In verse 2, He was with God in the beginning. Kasama na si Jesus. Now, this is a lesson of the Trinity which I am not expound dahil mahabang aralin. But we believe in Trinity. The Jesus Christ, in the person of Jesus Christ, the Father, and the Holy Spirit. At si Jesus mismo ang nagpatunay that He is with God in the beginning. In John 17:5, and now, Father, glorify me in your presence with the glory that I had with you before the world began. Siya nagsabi niyan eh. So siya mismo, alam niya at sinasabi niya sa atin, sa simula pa lang, nandun na ako. Kasama ako sa mga naglikha sa inyo. At ako ang naglikha sa inyo.
Okay. So, yan yung nais na iparating sa atin ni Juan upang maintindihan natin ang ating aralin. Ano nga yung topic natin? Jesus Christ is the light. Through Him, verse 3, through Him, all things were made. Okay. Ang lahat daw ay nilikha sa pamamagitan niya. For Him. In Colossians 1:16, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or power or rulers or authorities, all things, all, no exemption, all things had been created through Him and for Him. Ikaw, ang lahat ng nasa atin ay alam na naglikha sa atin na si Jesus. Ang kondisyon ng katawan natin, alam ng Diyos. Ang kondisyon ng puso natin ay alam ng Diyos. Ang kondisyon ng utak natin ay alam ng Diyos na naglikha sa atin. At kung ano ang darating sa 2026 para sa taong ito, alam ni Jesus. Sa pagsalubong natin ng bagong taong ito, kanino natin ipagkakatiwala ang mga bagay na hindi natin alam na darating itong 2026? Ang dami tayong New Year's resolution, ang dami tayong gusto mangyari, ang dami tayong mga plano, gusto kong pumunta rito, gusto kong makarating sa... Ako rin, meron akong mga wishlist Bago ako for good, which is malapit na rin, hinihiling ko sa Diyos at sinasabi ko sa mga anak ko, kung mapagkakalooban ako ng Panginoon na makarating man lang doon sa lugar, kahit isang lugar lang na nababasa ko sa Bible, ang lugar ng Israel. Isa yan sa mga wishlist ko bago man lang ako for good. Wala lang. So, lahat ng mga bagay na nasa atin, lahat ng mga bagay na plano natin, lahat ng mga pinaplano natin sa ating mga anak, sa bahay, kung bakit tayo narito, yung pinag-iipunan natin, ano magiging business natin pagkatapos natin dito, lahat ng mga yan, hindi natin alam kasi bukas pa yan Pero may mas nakakaalam. Yung naglikha sa atin. All things, He knows. Because He is the one who created us. Kung ano yung magiging kamatayan mo, kung ano yung magiging sakit na dadapo sa'yo, alam din niya yun. Anong paghihirap, anong magiging problema na haharapin mo sa pamilya mo, sa trabaho mo, alam niya lahat yon. Hindi pa nangyayari, pero alam niya na. Kasi siya ang naglikha. Saan natin pagkakatiwala ang ating bagong taon? Di sa Kanya na. Mapalad ang mga taong patuloy na nananampalataya sa Kanya. Saan natin gustong i-anchor ang ating buhay? Doon sa naglikha sa atin. And that is Jesus Christ. Yun yung pinapatotohanan ni Juan dito, na sa simula pa lang ay nandun na si Jesus. Alam niya bilang isang Diyos at na naglikha sa atin. By affirming that nothing was made without Him, the text assert the goodness of creation and Christ's authority over all. Authority over all in whatever sa puso mo na tumatakbo, sa utak mo na tumatakbo, sa desisyon na ay gagawin mo sa anumang sitwasyon na darating, lahat yan ay alam niya. Everything, it includes the physical universe, the spiritual realm, as suggested in Ephesians 6:2. For our struggle is not against flesh and blood, but against the ruler, against the authorities, against the power of this dark world,
against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. In Hebrews chapter 1 verse 3, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Paano natin haharapin ang bukas? Kung wala si Jesus sa buhay natin, hirap tayo. Happy New Year to all of you. Happy New Year to all people in this world who continue to believe in Christ alone. Because your New Year will never be happy without Christ in your life. Kahit batiin mo at ipangalandakan mo ang ganda ng New Year mo kagabi, kung wala naman si Kristo sa puso mo, sayang lang ang New Year mo. Simulan mo ngayon pa lang na ang bagong taon ay kakaharapin mo kasama si Kristo. At ito ang sabi ni Juan, in Him, in Christ, was life. And that life was a light of all mankind. Walang magiging kulay or walang magiging liwanag o direksyon ang buhay natin kung wala tayo ng buhay. Sino ba yung buhay na yan? Sino ba ang nagbigay ng buhay sa atin? Balikan natin ulit si Genesis. Genesis chapter 2 verse 7, Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril and breathed the breath of life, and the man became a living being. So yung life na meron tayo ngayon, galing sa Kanya. Galing sa Diyos na pinaniniwalaan natin. Bakit ang mga tao nahihirapan sa buhay? Kasi wala sila nung pinagmumulan ng buhay. Wala sila yung source ng ilaw. And that life was the light of all mankind. Yung liwanag na ipinagkakaloob ng Diyos, yung life na makukuha natin kay Kristo brings enlightenment to humanity, revealing the truth of God and His salvation plan. Hindi natin ito maiintindihan kung wala yung light sa buhay natin. Kasi sa simula pa lamang, nandun na tayo sa kadiliman. Salamat dahil kinatagpo niya tayo. Hindi naman tayo ang lumapit sa Diyos eh. Ang tao by nature, hindi yan lalapit sa Diyos. Kasi by nature, makasalanan tayo. Ayaw natin ng liwanag. Gusto natin doon sa dilim. Pero salamat dahil kinatagpo tayo ng Diyos. At sa bagong taong ito, kakaharapin natin ng kasama ang Diyos. At kung ikaw na nanonood ngayon ay wala pang Kristo sa buhay, o ikaw nakakarinig ng salitang ito, ay wala pang Kristo sa buhay, anong liwanag ang iyong maasahan sa darating na taon na ito? Mananatili kang nasa kadiliman. Mananatiling ang buhay mo ay masalimuot na hindi mo alam paano mo susolusyonan. Wala ka ring kapanatagan dahil wala kang liwanag na nagmumula kay Kristo. Salamat sa Diyos dahil pinagkalooban tayo ni Jesus ng kanyang buhay para makasama natin at magamit natin sa ating pamumuhay dito sa mundo yung liwanag na nagmumula sa Kanya. It's so religious to hear itong mga sinasabi ko sa inyo. But time will come kapag nandoon na tayo sa
punto na hirap na tayo. Sa puntong na pagod na tayo unawain ang mga bagay-bagay na ating kinakaharap. Sa mga taong okay pa ang buhay, mahirap unawain, or it may sound what I'm telling right now as a corny naman yan, or something na they understand it at so lightly. Maganda nga, habang maganda pa ang buhay natin, alam na natin ito. Para dumating man ang punto na tayo ay may karoon na ng karamdaman at taningan na tayo ng doktor. 2 taon ka na lang po mabubuhay dito sa mundo. Or kung mag-undergo tayo ng operation. Kaya ko po nasasabi yan dahil ako po ay, gaya ngayon, mga oras na ito, may karamdaman. Pero I enjoy sharing what God has given me. The task that God has given me, dahil nga kinakailangan ng reliever na ating mga pastor para magpatuloy ang gawain. And I enjoy that. And even me, as a cancer patient, hindi ko niinda yun. Whatever, cancer pa yan. Kahit pa kumalat-kalat pa yan, I don't even care. Kasi just lang naman nakakalam kung kakalat yan o hindi, kung babalik ba yan o hindi. Bakit ko poproblemahin pa yan? So I'll give it to God. Kahit wala pang declaration ng doktor, so be it. And even the life ng aking mga anak, I leave it to God. Iiwanan ko sila rito sa Qatar. Ako, uwi na ako. I really miss Philippines. Mas masaya nga, di ba, kung makikita natin sa Facebook natin, yung mga kamag-anak natin na pinadala natin ng mga panggastos nila ng New Year at Christmas, masasaya sila na nandoon. Tayo rito, wala man lang tayong araw ng salubong. Pinagtiyagaan na lang namin kagabi yung maki-view doon sa fireworks sa Lusail. Pero yung mga kamag-anak natin, nag-enjoy sila doon. Di ba? So, ang lahat ng mga bagay na kung ano man ang kinalalagyan natin ngayon, matuto tayong magpasalamat sa Panginoon dahil nakilala natin siya. At siya ang magdadala sa atin sa bagong taon na darating itong araw na ito, itong taon na ito. Darkness is not the opposite of light. Darkness is the absence of light. Only the source of light can overcome darkness. If you want to overcome the challenges of 2026, stay with Jesus Christ alone. Let us pray. And as we finish this prayer, also I would like to ask to prepare the emblem. We will, after the prayer, we will continue with our communion. Father God, we thank you, Lord, for the truth of your word, that you, Jesus Christ, is our God, our Savior. Kayo ang naglikha sa amin. Kayo ang nakakaalam ng sitwasyon namin. Kayo ang nakakaalam ng haharapin namin sa taong ito. Ang lahat ng bagay, maraming mga bagay na hindi po namin sakop o hindi namin kontrol sa aming buhay. Maging ang mangyayari mamaya, ang mangyayari bukas. Napakarami naming mga plano sa buhay. Napakarami naming gusto na mangyari sa aming buhay. Patawad Diyos, patawad Ama. Kung sa mga planong yon ay alam namin na nagiging makasarili kami, na hindi namin iniisip na hindi pala ito ang layunin ninyo para sa amin, patawad po.
Naway makita po ninyo sa aming mga puso sa mga oras na ito ang patuloy naming pagtitiwala, pagdidepende sa inyong kapangyarihan lamang. Patuloy kami magpapasakop, Ama, na kayo ang naglikha sa amin. Gamitin ninyo ang katawang ito. Gamitin ninyo ang puso at isip namin para sa inyong kalwalhatian, sa inyong kaharian dito sa mundo. Wala kaming naisin, Lord God, na mapangyari sa aming buhay kung hindi ang magamit ninyo. Dalangin po namin sa taong ito na magpapatuloy ang aming pagpapasakop sa inyo, sa inyong karunungan, sa inyong kaalaman, patungkol po sa aming buhay. Kayo ang liwanag na dala-dala namin habang hinaharap namin ang hamon ng buhay dito sa mundo. Salamat Diyos at nakilala namin kayo. Salamat at kinatagpo ninyo kami. Salamat at pinatawad ninyo kami. Kami ay patuloy na lumalapit sa inyo. Dumidepende lamang po kami, Ama, sa inyong kapangyarihan. Salamat dahil kayo ang Diyos na mapagmahal. Inibig ninyo kami. Kayo ang unang nagmahal sa amin. At sa pagmamahal na iyan ay kaagapay niyan ay ang inyong pag-iingat sa aming buhay araw-araw. Kung sa aming mga kalungkutan na aming hinaharap, lalong-lalo na po kami, it's very common for us as OFW in this country. Common po sa amin, God, ang longingness sa aming mga mahal sa buhay. But salamat dahil pinagkalooban ninyo kami ng kapayapaan sa aming puso. Nangungulila kami, umiiyak kami. So may mga gabi, Lord God, na nahihirapan kami sa isip namin kung kamusta na po ba ang aming mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. At sa mga oras ng kalungkutang yun, nariyan kayo upang pasayahin kami. Nariyan kayo upang hawakan at alalayan ang aming mga pakiramdam. Palakasin lalo ang aming pananampalataya sa inyo. Naging ang aming mga pisikal na katawan na patuloy naming ihahandog sa inyo para sa inyong gawain. Dalangin po namin, Diyos, na pagningasin ninyo ang aming naisin na magamit ang katawang ito para sa inyong iglesia dito sa mundong ito, sa anuman pong bagay, sa anuman pong pamamaraan. Kami, Lord God, sa taong ito, ay lumalapit sa inyo ng may kasiyahan dahil alam namin it will be a new year for us. It will be a refreshing day. Every moment, every day in our life ay makakasama namin kayo. There will always be no surprises, God, na aming haharapin dahil kayo ang aming kasama. Maraming salamat, Ama, sa mga kapatid ko po na kasama ko ngayong gabing ito. Dalangin ko po, batid ninyo ang kanilang mga nasa puso, kanilang mga nasa isip, ang kanilang mga plano sa buhay. Dalangin ko po, Diyos, nakatagpuin po ninyo ang mga planong ito. In their favor, Lord God, upang mapangyari ang nais ninyo, hindi ang nais namin. Mapangyari, Lord God, ang katwiran ninyo sa aming buhay. Maraming salamat, Ama. At sa gabing ito, tatanggapin po namin ang mga elementong ito. The emblem, the symbol of your flesh and blood, na siyang naghirap, napako sa krus ng Kalbaryo, namatay para sa amin. We are going to accept, Lord God, this emblem
as a symbol of our declaration that we are ready, Lord God, to continue with you and to surrender ourselves to you, Lord God, as we face another year in our life. Naway, tanggapin po ninyo ang aming handog sa aming pagtanggap sa mga elementong ito. Maraming salamat, Diyos. Kayo po ang aming sasambahin, pagtitiwalaan sa anumang bagay, lahat ng bagay dito sa mundo na aming haharapin. In Jesus' name, Amen.